ito na mga idol, load test na natin yung inverter natin. Na-set up na natin yung terminal, positive, negative, diretso ng battery. Wala lang muna tayong breaker, no, kasi for demo lang naman. Yung battery natin mabilis na malobat kasi pinagpalitan to ng e-bike. Tapos ang connection, negative, positive, negative, positive. Naka-series connection tayo para maging 24 volts. Tapos yung extension natin, ang dulo niyan wire lang na nakabuhol, hindi ko na nilagyan ng electrical tape kasi tatanggalin ko rin pagtapos. Tapos nakapunta lang sa output. Tapos may modified tayo na wire dito. Yung wire na yan papunta yan sa loob ng ating inverter. So naka-modified yan. Naipaplano kasi ako yung kakabit dyan na kapag nasupplyan to, kusa mag-on yung ating inverter. Tapos kapag nasupplyan ulit, so mag-off yung ating inverter. So papakita ko sa inyo, no, hindi na tayo dito mag-on. Gusto ko kasi automatic. So hindi na natin siyang, yan tulad yan, nag-on siya, diba? Isang pindot. So pag i-off mo, pwede rin isang pindot. Kasi nakalagay dito, press 1 second to turn on. May guide naman siya dito kung paano gamitin. So pag pinindot mo ulit, mag-off. So itong modified natin, papakita ko. Gamit tayo ng pang jumper. Ito na lang. So makalawang ng ngipin. So sana mag-contact, no. Yan. 24 volts. Try natin itusok dito sa yellow wire. Yan. Kung mapapansin nyo, nag-on yung ating inverter, no. So wait natin. Tapos itusok ulit natin. Tignan natin kung mag-off. May plano kasi akong gagamitin dyan. So abangan nyo yung setup natin para mag-automatic on-off itong ating inverter. Yan, no. Pag tinusok mo to, hindi mo na kailangan pindutin. Mag-off yung kusa. Di ba? On natin para matesting natin electric fan. Yan. Ayan yung ating setup. Kusa na siya mag-on and off. So meron siyang to 20 volts, 60 Hz. So katon nga natin. Lobat na yung battery pala. Yung tester natin. Nako, lobat nga. Try natin kung ilan. Uy, nahulog yung takip. Pasensya na, hinihingal na tayo magsalita. Yan, to 20.9. Tingnan natin yung hertz. Nakalagay dito 60 hertz. Ayan, hertz. Tingnan natin kung 60 hertz. 59.5. 59.55. So pasado na rin kasi kung i-round off mo yan, 60 hertz na yan. Konti na lang yan. Try natin kung kaya niya ba paganahin electric fan lobat oh. Laman natin to ngayon. Itong wire ay saksakal electric fan. Naka-on natin electric fan ko eh. Yun. Lakas. Walang ugong yung motor. Galing. Walang ugong yung motor. Lakas oh. Goods na mga idol. So yun, good day, hello mga idol, welcome back to my channel. So ngayong araw dumating yung ating hinihintay, kaso kulang pa. Unboxing ko muna siya para ma-review natin, no. Sa ngayon, ito muna i-review natin mga idol. Titignan lang natin yung internal resistance na to kasi wala naman tayong capacity tester. So based dito, ang capacity niya ay 200 Ah, 3.2 volts, 200 Ah. May bus bar na siya kasama, naka-sealed naman yan, no? May plastic, tapos may bolt na rin siya, may screw yan. So ganon din yung iba, kompleto naman. Wala namang damage. So nasa loob yung bus bar, sa loob na tong plastic. So old stock lang to pero brand new. So hindi ko lang sure kung okay pa ba. So tignan natin yung internal resistance kung mababa ba.
So okay naman sa akin ang old stock, magtitibay pa rin naman yan basta titibay pa rin naman yan. Yung gamit namin dito ngayon ay old stock lang rin yung battery. So test natin yung internal resistance sa tong unang cell na susukatan natin. Meron siyang, wait lang, magdalos yung ano eh. Oh, ang baba ah. Naglalos yung ating wait. Dito natin. Meron siyang 3.3. Maganda tong cell na to. 3.33. 0.1 milliohm. So ulitin natin no, kasi naglalos. 0.1 milliohm lang to. Magandang batch ata itong nabili natin. Kasi yung una ko nabili 0.3 milliohms. 0.3 milliohm yung unang nabili natin. Ito ay 0.1 milliohm lang. Ayan o. Tsaka yung voltage niya 3.33. Yung una natin nabili 3.28. So ito ay 3.33, 0.1 milliohm. Maganda tong batch na ngayon pinadala na sa ila. Pero same store lang ako bumili. So ang presyo na to ay 1,015. Ayan o. So 8 peraso yung in order natin. So balak ko 16 pieces. Kaso wala pa tayong budget. Kaya 8 peraso muna. Para 400 AH, 24 volts 400 AH. So try natin yung pangalawang cell. Ganon din. 3.34, 0.1 milliohm. Maganda. As in brand new pa nga. Kahit old stock, brand new pa yan pag 0.1 milliohm. Sobrang baba ng internal resistance. Yung 0.3 okay pa rin yun mga idol. Itong isa, check natin yung internal resistance. 0.1 din, parehas sila, pero ang volts nya 3.26. Yan, 3.26. Medyo mababa yung volts na to, pero yung internal resistance 0.2 pala. So nagbago siya, 0.1 to 0.2 yung huling battery. So pasado yan. So hintayin nyo na lang review natin sa inverter bukas. Kalimutan natin sukatan. Yung taas pala na to ay 27.5. Tapos yung lapad nya ay 18. Then yung kapal nya naman ay nasa 7 cm. So okay itong battery natin. Bali may dalawa pa tayong hinihintay para pagtapos natin mag-review, matesting na rin natin yung inverter natin. Ito may damage lang siya no, pero okay lang dahil mabigat kasi ito. Pero itong dalawa wala namang damage kahit konti. Pero ito meron. Ayan o, na-UP yung corner nya, yung kantuhan. Hintayin na lang natin yung dalawa pang battery. So bali 6 pa lang yung dumadating. So yun, good morning mga idol. Ito na yung ating Samdon upgrade inverter, 24 volts 3000 watts. So ito yung laman nya. Ilagay muna natin siya sa lamesa. So tanggalin ko muna siguro yung amplifier na ginagawa natin. Bali yan, wala nang laman yung box, natanggal na natin. Meron lang siyang foam. Tapos may karton na matigas yung corner, apat na side. Tapos top and bottom may foam. Yan. Bali ito lahat ng laman ng box. Siyempre yung inverter, user manual, naka-plastic yung inverter natin, tinanggal lang natin. Tapos itong mount para madali nyo ma-install. Ito muna ang ikakabit nyo bago nyo ikabit yung mga screw. Siyempre kasama yung screw na to. At saka yung cable. So ang size ng cable nya ay 1/25 mm. 25 mm yung sukat na tong copper sa loob. Unahin natin yung kanyang sukat. Yung kanyang haba 50 cm. Yung kanyang lapad ay 30 cm. At yung taas niya naman kapag nakahiga ay 14 cm. Yan. 14, 30 by 50. So may plastic yung kanyang sa screen. Ayan o.
pwede nyong tanggalin para protection, para hindi magasgas. So tatanggalin natin yan kapag nakakabit na. Tapos ito yung pindutan nya. So maganda. Base sa kanyang user manual, itong Samdon LS series upgrade inverter natin ay merong model na 1000 hanggang 6000 watts. So yung pinili natin yung 3000 watts na model nila. So ang 3000 watts na 24 volts, ang presyo na to is 12,135. Nakuha lang natin ng 12,135, pero ang original price na to ay 13,000. So kapag magpo 48 volts kayo, same lang ang price yan, 13,000 din yung 48 volts nila. At yung 24 volts 3000 watts ay same din na 13,000. Parehas lang ang presyo niya, no? So bakit nga ba 24 volts yung pinili natin? So mas makakatipid kayo kapag 48 volts yung pinili nyo. So may dahilan tayo kung bakit 24 volts. So kaya unang-una, kaya naman niya yung mga load na ilalagay natin. Pangalawa, may plano kasi akong gagawin dito na pang 24 volt setup lang, hindi pwede siya 48 volts. So mas maraming mabibiling pyesa kapag 48 volts yung gagamitin ko. So pero kung normal na setup yung gagawin nyo, so mas suggest ko is 48 volt setup na kayo, kasi yung breaker mas makakamura kayo, kasi yung breaker na gagamitin nyo is mas mababang ampere. So mas mababang ampere, mas mura. Kunwari yung battery to inverter, kapag 24 volts ka, ang ilalagay ko lang dito is 115 ampere, pero pwedeng 125. So i-divide to mo lang yung kapag naka 48 volts ka, nasa 60 ampere or 55 ampere yung gagamitin mo. 60 ampere pwede rin. So saka ko na ipapakita sa inyo kapag nabuo na yung setup natin, bakit 24 volts yung binili natin. So matagal-tagal pa itong buo, pero sana soon mas mapabilis natin mabuo to para makita nyo na agad kung bakit 24 volts yung ginamit nating inverter. Yan. Buksan na natin mga idol para makita nyo yung loob. Mamaya na natin ite-testing, wala pa rin kasi yung battery natin, hindi pa dumadating lahat. Gagamit na lang siguro ako ng lead acid battery. Yung sirang battery dito isi-series ko na lang. May sirang battery kasi na 12 volts dito, dalawa. Ayun na lang gagamitin natin pang testing mamaya, kasi yung lithium natin na in order hindi pa dumadating, kulang pa ng 2 piraso. So 6 pa lang yung dumating. So buksan ko muna to, mamaya ko na siya ite-testing. Tignan muna natin yung loob. Bali ito na mga idol, natanggal na natin lahat ng tornilyo. Buksan natin. So ito yung kanyang loob. Ito yung loob ng ating toroidal solar inverter. Unahin na natin yung kanyang terminal para sa kanyang battery. So yung ginamit dito is aluminum. Ayan. Hindi na wire yung ginamit dito, tapos may pan na siya dito. Ganon din sa positive side. So check na natin kung baka mali tayo. Hindi rin siya stainless eh. Hindi siya dumidikit sa screw natin. Try nga natin sa bakal. Yan, dumidikit yung screw natin sa bakal. Dumidikit. Hindi matanggal, oh. So dito hindi siya dumidikit. Yan, oh. Wala, oh. Wala. Dito dikit agad eh. Mas makakatipid kasi sila kapag ganyan na, nagfabricate na lang sila para sa circuit, hindi na wire yung ginamit. Mas maganda nga to eh, no, kumpara sa wire, kasi mas madaling tanggalin at mas madali siya i-install. So yung kanyang inverter side, pwede ka pa magdagdag ng isa pang MOSFET. Ayan, oh. Ayan. May slot pa siya at may SM din na rin yung MOSFET nya. So MOSFET na lang talaga ilalagay mo, kasi may nakaabang na resistor dito. Ayan, oh. So tapos tornilyo, bili ka lang, kasi walang libreng tornilyo yun dito. So bali 4 yan, no. Isa, dalawa, tapos sa kabilang side, isa, dalawa. So 4 na piraso yung ilalagay mo kapag magdadagdag ka ng MOSFET. Ito yung kanyang toroidal transformer. Ang laki. So ang size na to ay, ang laki, no, parang nasa ano na rin to,
power amp 7.5. Tatakpan ng wire 7.5 to, yun, or 7 inches, sobra ng 7 inches tapos taas nya naman is nasa 4.5 inches, and 4.5 inches. Ito yung kanyang supply, 200 to 30 to 60, tapos 10.5 volts, tapos 15 volts. Dito yung kanyang VGA. Ito yung kanyang control board. Ito yung ATS. Ito yung sa LCD nya. Tapos switch. Yan yung control board nya. Tapos may pan siya dito. May thermostat dito para sa kanyang init, overheat protection. Yan. Siyempre nakakonect din dyan yung pan, sigurado. At dito rin yung sensor para sa kanyang overheat protection. Yan, pag uminit ito. Tapos mayroon siya ditong fuse, pero nare-reset ito kapag nag-open, pwede nyo i-reset. Parang breaker na rin siya, no? Yan, fuse breaker. Terminal block nya, ang ginamit na wire para sa kanyang input in, output AC. Ang size to 2.5 mm. Ayan, nagbablurred. So nasa 14 AWG yung size. Ito yung kanyang, may takip pala yung kanyang terminal. Yan. Yung ginamit naman sa kanyang LCD, ito. Ang ginamit sa kanyang pindutan, tack switch. Tack switch yung ginamit. Ayan, na malaking tack switch, malalaki. Okay naman, magaganda naman, malalaki yung wire. Tingnan nyo to, ang daming wire sa loob, ang daming pinagsama-sama, tapos kumbaga para mas kumapal. Ayan, nakakonect dito sa ating inverter side, primary ng ating transformer papuntang, ito yung output yan, nandito yung output to, papunta sa ating, ito yung output, yung pula, papunta dyan, tapos may relay papunta dito sa transformer. So kumbaga i-step up nya yung 24 volts natin, i-step up nya para maging to 20, tapos dadaan ng relay, tapos pagtawid ng relay pupunta dito yung pulang wire papunta dito sa ating output. So sa AC naman ganun din, yung black is nakakonect na dito, yung red pupunta ulit doon, dadaan ng relay, papasok ng transformer para sa kanyang AC charging, tapos pupunta na ulit dito, ibabalik niya sa battery. So may winding rin dito para sa kanyang battery charging. Yan. Dito rin nakakonect sa transformer niya. So coated na rin siya pero medyo manipis lang. So pwede nyo pang i-coat ito, gamit lang kayo ng clear na paint. Pwede na yan, para protection na rin sa mga insektong papasok tulad ng langgam or mga ipis, kung makapasok ang ipis dito kasi may mga butas ayan, baka mapasukan ng ipis, langgam, butike. So yan, protection na rin para kung i-sprayan nyo pa or kakapalan nyo pa yung coating para hindi agad magkaroon ng short circuit kung sakali man. Bali isa lang yung pan nya, ito lang. So magdadagdag ako ng pan dito, may mga slot naman siya dito. Kasi off-grid lang to kapag hybrid off-grid yung binili nyo. So itong mga slot na to para doon yung MPPT dito nakakabit. Yan. Kaya may mga butas yan dyan, tapos may mga lagayan ng tornilyo. At ganun din dito, mayroong terminal block na ilalagay dito kapag hybrid off-grid, kasi nandiyan naka-charge, dyan papasok yung solar panel papuntang MPPT. So dahil off-grid lang to, walang board dito, so inverter lang talaga, tapos itong mga control board. So dito naglalagay ako ng pan dito para tutok dito sa MOSFET, kaso yung kabilang side walang pan, pero okay na yan, at least nadagdagan yung pan, magsa-circulate naman yan sa loob, hindi nga lang gaanon matatamaan ng hangin yung kabila.
So pwede dito siguro sa labas na to para at least may hangin na papasok. Kasi ito iikot lang to sa tingin ko kapag uminit na yung ating mga MOSFET or heatsink, kasi nakakonect dito yung ating thermostat, temperature sensor. Ayan. Yan, nakakonect yan. Kapag uminit, iikot ito. Balik kunin ko muna yung battery. Testing natin kung gumagana ba to, kasi hindi ko pa natetesting. Ito na mga idol, load test na natin yung inverter natin. Na-set up na natin yung terminal, positive, negative, diretso ng battery. Wala lang muna tayong breaker, no, kasi for demo lang naman. Yung battery natin mabilis na malobat kasi pinagpalitan to ng e-bike. Tapos ang connection, negative, positive, negative, positive. Naka-series connection tayo para maging 24 volts. Tapos yung extension natin, ang dulo niyan, wire lang na nakabuhol. Hindi ko na nilagyan ng electrical tape kasi tatanggalin ko rin pagtapos. Tapos nakapunta lang sa output. Tapos may modified tayo na wire dito. Yung wire na yan papunta yan sa loob ng ating inverter. So naka-modified yan. May paplano kasi ako yung kakabit dyan na kapag nasupplyan to, kusa mag-on yung ating inverter. Tapos kapag nasupplyan ulit, so mag-off yung ating inverter. So papakita ko sa inyo, no, hindi na tayo dito mag-on. Gusto ko kasi automatic. So hindi na natin siyang, yan tulad yan, nag-on siya, diba? Isang pindot. So pag i-off mo, pwede rin isang pindot. Kasi nakalagay dito, press 1 second to turn on. May guide naman siya dito kung paano gamitin. So pag pinindot mo ulit, mag-off. So itong modified natin, papakita ko. Gamit tayo ng pang jumper. Ito na lang. Kaso makalawang ng ngipin. So sana mag-contact, no. Yan. 24 volts. Try natin itusok dito sa yellow wire. Yan. Kung mapapansin nyo, nag-on yung ating inverter, no. So wait natin. Tapos itusok ulit natin. Tignan natin kung mag-off. May plano kasi akong gagamitin dyan. So abangan nyo yung setup natin para mag-automatic on-off itong ating inverter. Yan, no. Pag tinusok mo to, hindi mo na kailangan pindutin. Mag-off yung kusa. O, di ba? On natin para matesting natin electric fan. Yan. Ayan yung ating setup. Kusa na siya mag-on and off. So meron siyang 220 volts, 60 Hz. Sukatan nga natin. Lobat na yung battery pala. Ay, yung tester natin. Naku, lobat nga. Try natin kung ilan. Uy, nahulog yung takip. Pasensya na, hinihingal na tayo magsalita. Yan, 220.9. Tingnan natin yung hertz. Nakalagay dito 60 hertz. Ayan, hertz. Tingnan natin kung 60 hertz. 59.5. 59.55. So pasado na rin kasi kung i-round off mo yan, 60 hertz na yan. Kunti na lang yan. Try natin kung kaya niya ba paganahin yung electric fan lobat oh. Laman natin to ngayon. Itong wire ay saksakal electric fan. Naka-on na ata electric fan ko eh. Yun. Lakas. Walang ugong yung motor. Galing. Walang ugong yung motor. Lakas oh. Goods na mga idol. Bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga new videos.